Okay, kumusta namang tanan diha? Ay, chika-chika sa taginagma kay maupay akong pagsaka. Nang limpyo ko sa kong sakinan kay mura nagperting, nagpsag-asa, nagkatulinyang dito, bisag unsa na akong pangbutang o niya ugma, good, magpailis ko sa akong sakinan. Kay kami ko dire, maistorya man gyud ni ba? Binasaya lang na ako ha, kagikapoy na kong Tagalog. Nya gikapoy ni sagog Francis. Nya gikapoy ni sagog in English nga wa makadimao. Okay. So ang topic na to karon sa akong chika, paminawa diha. Paminawa. Nga kami diri pag winter na kaning mga naay mga sakyanan, obligado may magpalit, mag-ilis og winter tire kanang ilang gitawag og winter tire. Kay ngano tungod man na sa kadanglog sa karsada, kung pananglit mag-ulan og snow or mag-ice ang karsada, ang mga sakyanan, dili na nila gi-permit sa ang balaod diri sa Canada nga kinahanglan nga ang imong sakyanan na ay gitawag og winter tire kay murag mas mukupot gid sa inig-brake nimo ba. Pero dili gyud kaayo siya o kung naagi aksidente, maaksidente jud ka kay kung mag-drive ka winter mas lisod mag-drive kaysa adlaw sa kanang summer. Kay pareha bitaw kanang sa ato nga example nako ha. Sa una sa gagmay pata ha, hinumdum mo nga maglakaw ta, magbaklay unya ang persang inita, unya mokalit lag ulan, unya naglakaw na to madalin asta persang dangluga, sumaw na ang equivalent kung mag-winter dire, unya ang imong ligid sa mong sakyanan, dili mo kupot, ang sakyanan nimo mutuyok. So, kuyaw kay maaksidente kay inigtuyok nimo ato nakapil, ug naa kay makita nga naa kay mabanggaan usang sakyanan, mabangga tanan kay tungod man nga di na sila maka-brake. So, mao na ang balaod dire kinahanglan nga mag-ilis kag winter tire. Ang problema, ang sa ako karong problema kay atong July 30 sa July na accident ko. So normally na ko'y winter tire, ready na lang na kada summer inig ka October mga oras sa mga panahon na ato na may sa among garage among pailisan ang summer to winter. So dala na ang rim. Ang ako nagpalit ko rim niya na tire aron sayo na kayong ilisan. So, pagka-aksidente na ako, ang akong sakyanan, na totally scrap man yun to kay na butuman ang airbag. So, gibayaran ko sa insurance. Dayan, ang pagpalit na ko sa akong sakyanan, mas mahal man siya kaysa gibay sa insurance nako. So, wako'y choice. Utang ang uban, ang uban bayad, cash. So, ang nakaingon ani kung naaka sa winter kay kung dili ang mga tire nga baligya sa winter mahal. So ang ako ang winter tires sa Nissan ako nga sakyanan naa dito na gihipos kay syempre dili man pwede sa bag una kong sakyanan. So gani o kung kinsay na diri sa Canada nya wala moy winter tire, na ako'y available sa kuha game. Pwede pa to ninyong, kung gusto ninyo, tawagan lang ko. Kay, ano na ko ang price. Kay may na lang po, makapalit ko bulad. Unya mo na ba? Ang problema nato karon dire kay, ang mga tao dehas to as Pilipinas, ang uban nagtuo nga kung makasakyanan ka, dato ka. Naakay kapasite nga maka lakaw-lakaw kay sakyanan. Ang ipasabot ana dire dili automatic nga nakay sakyanan dato ka. Kay kung nakay sakyanan dire obligado ka nga parehistro nimo imong sakyanan. Dili para sa tuwa nga usay makulurom kay pwede rag mudalagan kag padaganon imong sakyanan wala rehistro, dire di na pwede. Kay once nga magpadagan ka, registered gyud na imong sakyanan niya. Kada tuig na kay bayaran sa insurance, na kay bayaran sa
sama ka na imong gasolina, tanan, magbayad ka na. Kay, syempre, asa ni mo padalaga na imong sa kanaguli gasolina. So, mauna ang diferensya. So, ang palakaw ana diri, kung nakay sakyanan, gani ang uban, nga, duol ra ilang trabahoan, karon na naman mi gitawag og EXO, kanang marag paseruan nga, mga tao pwedeng masakay. Kasagaran ng uban, masakay na ginana, kay mas barato ang ilang mabayaran sa usa ka tuig kung mula sila sa sakyanan, kay mahal man imong total nga balances, kay napaka insurance, napay plaque immatriculation, napay gasolina nya, ang imo pang kada yearly imo na ipaayo imong sakyanan kung sa mga naguba, kada nimo paayo usay kabot pag $1,000, mga 1,000 yun ana, depende asay na daw sa mga sakyanan, mao na nga mahal kung naa kay sakyanan. Unya, ang pasabot na ko ninyo nga, kumparar na ko ang OFW sa akong post ganihan, nakita ninyo na, ang OFW ug sa permanent residents. Ang uban, nagtuo nga mas dato ang mga permanent residents dere kaysa OFW. Depende. Kasagaran sa kung mga permanent residents diri, kung dato ka, nagtrabaho sa gobyerno, na kay maid, unya, gani ko nakita diri nga silingan, kaila na mo, nga sus, nindutag balay, maulaw ko kang masaka, tulo ka sakyanan, Mercedes, napay Mustang, natanan niya, mga nindot kay sila balay, napay maid, sumaw na tinod nga dato. Unya, kami ang taon nga ultimo ra, ako yung taon nga munas ginawa, nakasakyan ng tuod, pero wa ko'y choice, kay gigamiton na ko, kay di ko magkurog sa tugnaw, inig ka winter. So, wa mo ko'y choice, kay alangangan maglakaw ko sa kong trabaho. Wa may autobus nga moagi diri sa among area, kay countryside pa man mi. Karon maragnaan na, pero depende kung moagi bigi diri, depende sad sa oras. Ako kay sayo man kong mo trabaho 7:30 na ako sa trabahoan mo, off ko 3:30. So pagkakaroon obligado ko, kung maybe later kung naanagid mga autobus nga mga gideri, di na siguro ko mag-auto. So ang pasabot na ko, ang OFW, overseas Filipino worker, kana sila amo. So free na sila sa ilang ipangkaon, sa ilang expenses, ang sweldo nila, net na sila. So sila magbuot, ilabang ibangko dire or ipadala balag hurot sa Pilipinas. Okay. Naman sila pagkaon, napa sila driver, napa sila natanan. So usahay ang uban gani ang uban sa akong nadunggan, ang butog tinuod ba, nga gi-under the table pagbayad ang katunga, then ang katunga gi-declared. Kaya nga no, ang under the table sa pagkasabotan na, so dili ka mo bayad og tax. So cash imong ipabayad, pag cash gani, so wa kay tax bayaran. Ikumpara na ko ang akong trabaho ha. Ako pag sweldo na ko, ang makuha na ko sa akong sweldo, ang kuhaan tanan nila, kuhaan sa insurance, kuhaan sa tax sa Quebec o Canada, kuhaan na sila RRQ, kuhaan daghang kay kuhaan. So himan-himan ay mong sweldo, kuha sa tanan, hapit na mahurot ang katunga. So saon na lang ana. Pero kadto mga under the table, wa to'y makuhang zero, kay wa man nila gi-declared. Pero nagbayad sad nila sa tax ana. Ang uban, gamay rang bayaran ang tax, kay wala man nila gi-declared. So, maayo. Ang problema, pag ang mga Pinay, di adere sa Canada nagpuyo, ambot sa ubang lugar, pero ang ako diring nebawan, so far sa Canada ang nebawan ako, pag matigulang ka, unya wala
wala nimo gi-declared ang imong trabaho sa inika 65 years old nimo, mag-retired na ka. Once na mag-retired ka, unya, mag-65 na ka, wala nimo gi-declare, nya, magtakimbol na tang maglakaw, di na ta katrabaho, luoy kay ka, kay wa man kay kwarta makuha. Kay kadtong imong gi-declared, ibalik na sa gobyerno na kay makubra nga pension adto. So, kadtong wala nag-declared, unya, nagtrabaho sa balay, nya, magtigulang na ta, mag-idadatag sa 65, kisa pa maintay mo, hire natong, di na ta kamong muluto, di na ta kamong mulakang, sakit ng tuhod, sakit ng tiil. So, mo na problema diha. Ang problema, maayo pa tong mga permanent residents kay, syempre, og naiba na magpakaon sa iyang asawa, nya na sila gamayng kinabuhian, syempre, mas maayo to sila. Pero, ang katong mga OFW nga, nagtrabaho lang, then under the table pa dyan nila, inag-abot nit sa panahon nga, di na sila katrabaho, nya wala pa'y tigom, mo na, pait. Pero, pag di sila diri, samtang nagtrabaho sila diri, unya, gipadala nila lang kwarta sa Pilipinas, wala sila gasto. Pwede maghapon silang magluto, ilang kaugaling luto, kay kung di sila mo count sa foods atong ilang amo, pwede man sila magluto, silang ila. Pero mo na diha, ang diferensya. Kung ang gastos, maabot ang sweldo nako, pananglit ang akong sweldo, hurot na sa usa ka bulan, so maghulat na po kog next month usa ko makakwarta. Samtang ang mga OFW, di sila pwedeng bisag maghulat pa sa pila ka bulan anyway. Naaman sila sa balay, stay in man sila, di man sila pwede, kung di sila pwede mo gasto, ilara na. Nya, kung wala sila pagkaon, na pagkaon silang amo. So di sila makaproblema. Samtang ako, wala ko isildo, asang ko mangawat og pagka ipakaon ako, ipalit na ko sa kasimana, kung wala ko sweldo, kay maghuwat pa ko next month, kay nahurot na nako gasto. Diba? So, mao na ang diferensya kung niaka diri sa laeng nasod. I don't know sa US, pero diri sa amo sa Canada, ingon na kung ang hinungdan sad nga no, nga ang permanent residence, ako, kung gikuha citizenship, kay kung pananglit, dual citizen ang akong gikuha, so ang akong Philippine, ako nag-abandon. Siguro mayngan mo, sa iron nga nung gi-abandon man iyang pagka-Pilipinas. Kabalo mo kung sa hinungdan. Kadto nga dual citizen dere, so duha sila, Pilipinas o Canada. Nag-abot nila sa kada bayad sa tax, duha ilang mabayaran nga country, Philippines o Canada. So ako, di ko mabayad sa Pilipinas kay Canadian naman ang akong gikuha. Imagine duha akong bayaran nga taxes, no. Mao na hinungdan nga wala na ko gikuha ang duha ka citizens. Giabandon nako ang Philippines kay nag-save ko money. So kung saan ako save, walang gyapay kwarta. So mo na diha ang akong pasabot ninyo nga kung di ata sa Canada, mas maayo ang mga OFW kay daghan pa sila kwarta kay nako mismo. Depende sa permanent residence. Na ay permanent residence nga, mga milyonarya sila, kay sa ako nang ginaingon, ang bana nagtrabaho og Hydro-Quebec or sa mga kumpanya nga parteng dakua, syempre mag-abot gunag ang ilang mga bayad ana, mga maabot gun sila kung maka-gain sila og 80,000 year, dako na kay na. So, ako asatang ko anam nangkong. Gani ko kapalit og pagkaon. So, mo na diha ang diferensya. So, diferensya na sa OFW, sa akong giingon, or sa pareha na akong permanent residence. Wasan na ako gimin katong ako ra nang, sa ako nang kagaling pamuyo. Kaya depende man sa akong giingon, sa kung naay ningaminyo og puti, nya pa siyang datua, makauli sila every month sa Pilipinas,
Kay dagkog kay gisweldo, maayo na sila. Nya ako asa matang ko nga how many years na gani kung ako sa Pilipinas. Kung dato pa ko, niuli na ko permi. So man na diha. Og manghinaot ko nga na-explain na ko ninyong tanan. Kay para maingan mo, abisig unsaon na butbut lang gyapon na niya rin. Siguro para ninyo butbut na. Para nako tinuod dyan na. So maura na manghinaot ko nga, na-explain na ko, may kay ugma, magpailis ko sa akong winter tire. Ambot pilay bayad, ana. Imagine, ang usa kaligid, almost 200, 2,000, pila naman to ako mabayaran, ana. Maabot na siguro mga 2,000 na ako mabayaran, more pa ba, plus bayad sa mga garahe nga nagtrabaho. Unya ang ako rabang nadunggan nga ang garage nga akong garage diri sa St. Augustine nag-hire o upat ka Pinoy. Anak ko na maabot na kuno diri. Unya ang Pinoy nagpractice daw og Francais. Tan-aw na to. Makitaan ba nako ako nya to ipa-selfie pakita na ko ninyo ang mga garahe nga Pinoy. Diin ka tunggikan sa atua. Basig Bisaya. Okay, have a nice day guys and thanks for viewing. Bye-bye.